Kumusta? Mabuti! For today's video. For today's video ay nag-request si Lola na magluto ako niyan. Libibo tapwak adama ang tawag dyan. Tapwak adama na ang ibig sabihin ay patatas. Pupunta nga din ako ng araw na yan kay Imadora, kaya naman sabi ko kay Lola itanungin si Imadora kung gusto niya at dadalhan ko. Kaya naman nagayak ako ng 4 na peraso para kay Imadora at sa kanyang caregiver. Madami nga ding abukado dito sa bahay na bigay ni Rapi. At sabi ni Lola ay dalhan ko din daw ng 1 perasong abukado. Mayroon din namang abukado si Imadora sa kanila, ang kaso yung matigas pa, kaya naman isa lamang ang pinadala ni Lola para pwede nang makain. Minsan nga binibigyan din kami ni Imadora ng abukado dahil meron siyang tanim na puno. Pupunta pala ako kay Imadora para magpa-photocopy ng sulat na galing sa doktor ni Lola. Nalaman kasi ni Lola na buwan-buwan ay may kinakalta sa kanyang card. Nabayad daw para sa gamot na inilalagay daw dyan sa oxygen. Magdadalawang taon na nga nang gamitin ng oxygen na yan at walang natatanggap si Lola na kahit isang gamot na panglagay dyan dahil tubig lamang naman ang inilalagay. At buwan-buwan ay kinakaltasan si Lola sa kanyang card ng 40 shekel o nasa 600 pesos sa pera natin sa Pinas. Ayun nga, ibinigay na sa akin ni Nili yung papel na ipapopotocopy at 100 shekel na pambili ng tissue. Paalis na nga ako at pagbukas ko ng pinto ay nagpatak ang mga bayarin ni Lola. Bills ng kuryente, telepono, internet at tubig. At ang tagalagay nga namin dyan ay si Aling Esther. Yung palang papel na galing sa doktor ni Lola ay request na ipinapatigil na ni Lola ang nasabing gamot na hindi naman niya natatanggap. At hindi din naman niya kailangan dahil yung oxygen na yun ay ginamit pa ni Lola noong 2022. Pinadala yun ng ospital dito sa bahay dahil na-COVID kami noong December 2022. At magdadalawang taon na nga simula nung kami ma-COVID. Pagbaba ko nga ay dumaan na nga din ako dyan sa tapunan ng basura. At isinabay ko na nga din ang pagtatapon ng aming basura para hindi na ulit ako bababa. Dito nga sa amin ang pagtatapon ng basura ay nakahiwalay ang mga nabubulok at hindi nabubulok. At bawat building ay may kanya-kanyang silid na tapunan ng mga basura. Ay maikwento ko na nga lamang din, noong December 2022 ay na-COVID nga kami ng aking mga alaga. Noong kasagsagan nga ng pandemic ay talaga namang ingat na ingat kami at pati nga ako ay hindi din pinalalabas ni Lola ng bahay. At bawal din kami magpapasok ng kahit na sino. Si Rapi ang namimili ng lahat ng mga kailangan namin dito sa bahay at iniiwan na lamang niya sa labas ng pintuan. Pinayagan nga lamang din ako ni Lola na makalabas nung medyo maluwag na at hindi na masyadong mahigpit. At nung 2022 ay hindi na masyadong malala ang COVID-19. Galing nga ako sa butika noon at kumuha ng mga gamot ni Lola. At ang makailang araw nga ay sumakit ang aking lalamunan na sobrang sakit na parang hinihiwa ng blade. Masakit ang ulo, dry ang ubo at nilalagnat. Nagpositive ako sa COVID-19 at ang makailang araw ay nahawaan ko si Lola. Dahil kahit nga may sakit ako noon ay ako pa din na nag-aalaga kay Lola at Nili. Kaya naman maya't maya ay kailangan ko din lumapit kay Lola. Pareho na nga kami ni Lola na may sakit noon at ang sumunod naman ay si Nili. Hindi nga ako naglalapit noon kay Nili, ang kaso si Nili naman ang nalapit kay Lola at natambay pa sa kwarto ni Lola. Hirap na hirap nga ako ng mga panahon na yun dahil may sakit ako at ang mga inaalagaan ko ay may mga sakit din. At sabay-sabay na din kaming nilalagnat at inuubo ng mga panahon na yun. At tulad ko ay nagpositive din si Lola at Nili sa COVID. Buti na nga lamang at nung mga panahon na yun ay hindi na ganun katindi ang tama ng COVID. Ang kaso simula nung nagka-COVID ako ay tuwing uubuhin ako ay nawawalan ako ng boses o napapaos. At hindi naman ako dating ganun at inaabot pa nga ng ilang linggo bago mawala ang aking paos. Andito na nga ako sa bahay ni Imadora at nagawa na siya ng kopya ng papel na galing sa doktor ni Lola. Gusto kasi ni Lola ay meron siyang kopya na maiiwan sa bahay kaya naman kailangan na ipapotocopy. Buti na nga lamang at meron Xerox machine dito sa bahay ni Imadora. Dalawang kopya nga ang ginawa ni Imadora at yung isa ay para sa kanya. Para matingnan din niya at masabi niya kay Lola kung ano ang nakasulat. At pagkatapos nga dyan ay umalis na din ako at bago nga ako umuwi ng bahay ay bibili muna ako ng tissue. Dini na nga ako dumaan sa may gilid ng park para mas malapit. Ang ganda nga dyan, lalo na sa gabi dahil maraming ilaw. Marami din dyan mga tumatambay na mga matatanda kasama ang kanilang mga caregivers. At si Imadora ay halos araw-araw ay pumupunta dyan, tumatambay at naglalakad-lakad. Ay siya, hanggang dito lamang ating kwento for today's video at shoutout time na. Shoutout po kay Abigail Cabrera Marcelo ng San Ildefonso, Bulacan. Shoutout po kay Zen Zepper ng Sultan Kudarat, Mindanao. Shoutout po kay Laika ng Baguio. Shoutout po kay Mel Dags ng Cagayan de Oro mula sa Doha, Qatar. Shoutout po kay Cristina Dicena Landilar ng Oman. Shoutout po kay Aileen Lagrisola Pangilina ng Likab, Nueva Ecija. Shoutout po kay Trabalo Nelson. Shoutout po kay Nerissa Mahawan Malinis ng Upper Lamac, Orequeta City, Misamis Occidental. At sa kanyang dalawang anak na si Rab at Rabinir.
Maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-iingat po kayo palagi. At pagdating ko nga ng bahay ay si Nila ay nakaabang na agad sa aking pagdating. At basta nga bumukas ang pinto at nakita ko ay tuwang-tuwa yan si Nilush. At ngiti pa nga lamang ay nakaka-good vibes na. Thank you for watching and please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!